Year 1987, isang trahedya ang gumimbal sa Arkansas, USA. 16 na individual ang napabalitang nagwakas ang mabuhay mula sa kamay ng iisang tao. Kabilang na sa mga biktima ang 14 na magkakaanak at 2 pang unrelated na mga individual. Maliban sa kanila ay may 4 pa na mga sugatan. Dahil sa bilang ng mga fatalities, kaya naitala ang trahedyang ito na worst at largest family murders na nangyari sa kasaysayan ng USA. At aalamin natin ngayon kung ano ang punot dulo ng trahedyang to. Kaya samahan niyo ako muli at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng sinapit ng Simmons family. Ang kwentong ito ay magsisimula sa Chicago, Illinois, sa mag-asawang Loretta at William Simmons. Nagkaroon lang ng isang anak ang mag-asawa na pinangalanan nilang Ronald Gene Simmons. Ipinanganak noong July 15, 1940. Sa kasamaang palad, noong January 1943 ay pumanaw si William Simmons matapos itong ma-stroke. Kaya nahirapan na rin sa pangkabuhayan si Loretta. At hindi din siya makapagtrabaho ng maayos dahil 3 taong gulang pa lamang si Ronald. Ngunit, 1 taon ang lumipas mula sa pagpanaw ni William Simmons ay nakipagrelasyon agad sa iba si Loretta. Naging praktikal siyang babae para hindi na sila mahirapan ng anak niyang si Ronald. At agad din siyang ikinasal sa karelasyon niya na si William D. Griffin, kapareho din ng pangalan ng late husband niya. Si Griffin ay isa namang civil engineer sa US Army Corps at tinanggap din niya ng buo ang anak ni Loretta. Naging mabuti siyang stepfather sa batang si Ronald Simmons. Year 1946 ay inilipat naman ng Army Corps si William Griffin sa Little Rock, Arkansas. At sa sumunod pang dekada ay nakailang beses na ding nagpalipat-lipat ang pamilya nila sa iba't ibang lungsod sa Central Arkansas. Kaya si Ronald Simmons ay lumaki na walang malapit na kaibigan. Hindi din niya kinahihiligan ang pagkikipag-socialize, kaya madali ding nag-mature ang kanyang pag-iisip. At hindi din gustong mag-aral ni Ronald. Kaya noong taong 1957, sa edad niyang 17, ay nag-drop out na siya sa paaralan. At matapos nito ay napagdesisyon na naman ni Ronald na sumunod sa yapak ng kanyang stepfather, ang paglingkuran at protektahan ang bansa. At nang nakapasa na siya, ay una naman siyang na-assign sa Naval Station Bremerton sa Washington. At dito na nakilala at nakarelasyon ni Ronald sa Bersabe Rebecca Olivari, kilala sa tawag na Becky. Agad namang nabuntis si Becky at isinilang ang una nilang anak noong 1958 na pinangalanan nilang Ronald Simmons Jr. Year 1960 nang nagpakasal na sina Ronald at Becky sa New Mexico at dito na rin sila naghanap ng tirahan. Ngunit, katulad sa tipikal na mga mag-asawa, ay hindi din naging perpekto ang kanilang pagsasama. Nagkaroon din ng tensyon ang kanilang relasyon. Ito ay dahil na rin masyadong strikto si Ronald. 2 years later ay isinilang naman ang pangalawa nilang anak na pinangalan ng Sheila. At ang batang to ang naging paboritong anak ni Ronald. Ayaw niyang malayo kay Sheila. Gusto niya na palagi niya itong mababantayan. At isa ito sa mga naging dahilan kaya umalis na sa Navy si Ronald noong 1963. Ngunit, nang palaki na ng palaki ang pamilya nila, ay muli namang nagtrabaho si Ronald. Sumali siya sa US Air Force. At tuwing bakasyon naman niya ay hindi na siya nakikipag-socialize sa mga kakilala o mga kamag-anak dahil abala lang siya sa pagbabantay kay Sheila. Sa loob ng 18 taon na pagsasama nila Ronald at Becky ay umabot na din ng 7 ang kanilang mga anak. Ang panganay ay si Ronald Simmons Jr., pangalawa ay si Sheila, pangatlo ay si Belly Simmons, pang-apat ay si Loretta, sumunod ay si Eddie, Marian at Rebecca. Si Ronald naman ay may maganda at mahusay na serbisyo sa Air Force, kaya nabigyan din siya ng mga award at rank title. At noong November 30, 1979, ay nagretiro na siya sa serbisyo na may ranggo na Master Sergeant.
At sa panahong to ay mas lalo lang naging strikto at dominante si Ronald. Kaya mismong mga anak niya at asawang si Becky ay natatakot na sa kanya. May ipinapatupad na din siyang batas sa household nila. At kung hindi ito sinusunod ng isa sa pamilya niya, lahat ay parorosahan niya. Maliban dito, pinagbabawalan din ni Ronald ang kanyang mga anak na magkaroon ng mga kaibigan, makipaglaro o makipaghalubilo man lang sa mga anak ng mga kapitbahay. At tinataboy din niya ang sinumang bumibisita sa kanyang mga anak. Kaya si Ronald ay nakilala din sa kapitbahayan nila hindi dahil sa pagiging bayani niya sa bansa, kundi nakilala din siya dahil sa kanyang masamang pag-uugali. Maliban dito, kilala din si Ronald dahil sa panghaharas at pananakot niya sa mga kababaihan sa kapitbahayan, mapabata man o mga dalaga. Isang araw ay may nadiskubrihan na lang ang isang kapitbahay na kakaibang ikinikilos ni Ronald. Kilala na niya ito na striktong lalaki. Pero noong araw daw na yon ay napaka-disturbing ng ginawa ni Ronald. Masyado daw malaswa, kaya inireport ng kapitbahay sa mga pulis ang kanyang nasaksihan. At noong April 3, 1981, ang aligasyong ito ay nakumpirma na nga ng Cloudcroft, New Mexico Department of Human Services mula mismo sa biktima ni Ronald. Pinuntahan nila sa paaralan ang biktima. Sekreto nila itong tinanong doon tungkol sa aligasyon hanggang sa umamin na nga ito sa pinagagawa sa kanya ni Ronald. Ang investigasyong ito ay ongoing pa, hanggang sa nalaman na lang ni Ronald na nagsumbong pala ang biktima. Dahil sa takot niya na maaresto, kaya tumakas na siya. Kasama ng kanyang buong pamilya, nilisa nila ang New Mexico noong late 1981. At lumipat sila sa Lonoke County, Arkansas. Walang kaalam-alam ang mga kapitbahay nila dito na may tinatakasan pala si Ronald na kaso doon sa New Mexico. Sa panahong to, ay naging dalagang ina ang pangalawa nilang anak na si Sheila. Dahil buntis na pala ito habang sila ay naroon pa sa New Mexico. At dito na siya nanganak sa Lonoke County. Ngunit, noong summer ng taong 1983 ay muli silang lumipat. Ito ay sa rural na bahagi ng Pope County, Arkansas, ang huling lugar na paglilipatan nila. Naninirahan naman ang pamilya nila sa 3 ektaryang lupain na binansagan nilang The Mockingbird Hill. Napakalayo na nito sa lungsod. Sinadya ito ni Ronald dahil gusto niyang i-isolate talaga ang kanyang pamilya sa mga tao. At hindi pa siya nakontento. Nagtayo pa siya ng 10-foot makeshift privacy fence para walang sinumang outsider ang makakakita sa pamilya niya. At dahil sa kawalan ng plumbing system ng bahay nila, kaya inutusan ni Ronald ang kanyang mga anak na maghukay ng 3 septic tank para tapunan nila ng maruming tubig. Walang kaalam-alam ang mga bata na ang hinukay nila ay magiging libingan din pala nila sa hinaharap. Nakapagtrabaho naman si Ronald sa iba't ibang kumpanya sa Russellville, Arkansas. Ngunit ilang beses na din siyang nasesesante o di kaya ay kusang nag-resign dahil sa hindi kanais-nais na pagnanasa niya sa mga kasamahang babae. December 18, 1987, ay nag-resign na siya sa huli niyang pinagtatrabahuan. Ilang araw lang ito bago ang trahedya. Nabawasan na rin ng mga miyembro ang household dahil ang mga anak nila na si Billy at Sheila ay bumukod na dahil nakapag-asawa na ang mga ito at may mga anak na. Ngunit ito din ang panahon na lumalala na ang pag-uugali ni Ronald hanggang sa naisip na lang niya na tapusin lahat ang pamilya niya. Umaga noong December 22 ay una niyang tinapos ang asawang si Becky. Sinunod niya ang panganay nilang anak na si Ronald Jr. Crowbar at .22 kalibre na revolver ang ginamit niyang murder weapons sa dalawa. Pagkatapos ay sinunod naman niya ang kanyang apo na si Barbara, anak ito ni Ronald Jr. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagkakal gamit ang lubid. Pagkatapos ay itinapon niya ang 3 katawan sa septic tank na ipinahukay niya noon sa kanyang mga anak. At hinintay pa talaga ni Ronald sa sala ang iba pa niyang mga anak na dumating mula sa paaralan. Ito na din ang huling araw ng klase ng mga bata dahil Christmas break na rin. Nang dumating na ang kanyang mga anak,
ay ipinalabas naman ni Ronald na bibigyan daw niya ng regalo ang bawat isa. At paisa-isa naman niyang pinapasok ang mga bata sa isang kwarto para doon daw niya ibigay ang mga regalo. Ang inuna niya ay ang 17 taong gulang niyang anak na si Loretta. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagkakaskal at nilublob pa niya ito sa barel na puno ng tubig ulan. At pagkatapos ay sinunod niya ang kanyang mga anak na sina Eddie, Marian at Rebecca. Tinapos niya ang mga ito sa parehong paraan kay Loretta. At inihulog din niya ang mga katawan doon sa septic tank. Ngunit hindi pa nakontento si Ronald. Inibitahan pa niya ang dalawa pa niyang mga anak na sina Billy at Sheila at ang mga pamilya nila para daw sa late Christmas gathering. December 26 ay unang dumating ang anak niyang si Billy at ang pamilya nito. Pagkapasok pa lang nila sa bahay ay agad nang nagpaputok si Ronald at on the spot ay nagwakas ang mga buhay ni Billy at ng asawang si Renata. Sunod naman niya tinapos ang batang si Trey, ang 20-month-old na anak ng mag-asawa. Pareho din ang ginawa ni Ronald nang dumating na ang anak niyang si Sheila at ang pamilya nito. Pagkatapos ay inihilera pa niya ang makatawan nila sa lounge area. Ngunit ang katawan ni Sheila ay doon naman niya nilagay sa ilalim ng Christmas tree. Pero ang dalawang 1-year-old naman ng mga bata na sina Trey at Michael ay doon niya nilagay sa trunk ng abandonadong kotse. Matapos nito ay nagtungo na sa isang tindahan si Ronald para kunin doon ang mga Christmas gift ng kanyang pamilya na in-order pa niya noong isang araw bago ang krimen. Nagpunta na rin siya sa isang bar at nagpakalasing doon. Ngunit hindi pa rin nakontento si Ronald. December 28 ay makakapambiktima na naman siya. Nagtungo siya sa Walmart sa Russellville at bumili doon ng firearms at mga ammunitions para gagamitin niya sa susunod na pag-atake. Sa araw ding ito ay agad nagpunta si Ronald sa pinagtatrabahuan ng kakilala niyang si Kathy Kendrick. Nililigawan pala niya ito noon, ngunit nireject siya nito. Pumasok si Ronald sa opisina at binigla niya si Kendrick. Tinapos niya ito gamit ang binili niyang armas. Pagkatapos kay Kathy ay nagpunta naman si Ronald sa mga kumpanya at tindahan na dati niyang pinagtatrabahuan. Pinunteriya niya ang may-ari, kakilala at mga katrabahong kinaiinisan niya noon. Ngunit sa rampage niyang ito ay tinamaan at nagwakas ang buhay ng isang estranghero na si James David Chaffin, ang pang-16 niyang biktima. Maliban kay James ay may 4 ding tinamaan si Ronald. Sa kabutihang palad, ang mga ito ay nakaligtas. Nang nakontento na si Ronald ay inutusan naman niya ang isang empleyado under gunpoint para tumawag ng mga pulis. Overall ay umabot ng 20 ang nabiktima ni Ronald simula noong December 22 hanggang December 28. 16 ang fatalities at 4 ang sugatan. Pero ang hindi maintindihan ng mga pulis ay kung ano ang nag-udyok kay Ronald na gawin ang krimen. Agad ding inimbestigahan ang Simmons residence sa Pope County at natagpuan ng mga officers dito na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng property ang mga katawan ng Simmons family. At ayon pa ng mga investigador, ang trahedyang to ay ang pinakamalala at pinakamalaking family murders na nangyari sa kasaysayan ng USA. Sa interrogation ni Ronald ay hindi niya inamin kung ano ang motibo niya. Ang inamin lang niya ay ang detalyadong pangyayari noong araw ng krimen. Ngunit sa patuloy na pag-iimbestiga ay isa-isang nalaman ng mga investigador ang mga dahilan na nag-udyok kay Ronald. Isa na dito ay gusto na palang makipag-divorce ni Becky Simmons. Napatunayan ito sa natagpuang liham na isinulat mismo ni Becky. Naglalaman ito ng mga hinaing ng ginang sa asawa. Gusto na daw sana niyang makipag-divorce kay Ronald dahil para na daw siyang preso, wala na daw siyang freedom sa sariling tahanan. Ngunit ang paksa tungkol sa diborsyo ay isa lang sa mga dahilan ng trahedyang to. May isa pa palang pinakatago-tagong sekreto si Ronald na naungkat din ng mga investigador. Ang extended relatives ng Simmons family ay nagbigay ng nakakagulat na report. Kaya pala lumipat sina Ronald sa Arkansas dahil tumakas pala siya
Tinutugis at iniimbestigahan na pala siya noon ng New Mexico Department of Human Services dahil sa ginawa niyang katarantaduhan sa sarili niyang anak na si Sheila. Kung naalala niyo kanina, isang kapitbahay nila sa New Mexico ang nagsumbong noon sa mga pulis matapos nitong masaksihan ang kalaswaan ni Ronald. At ang anak pala nitong si Sheila ang nakita noon ng kapitbahay na biktima ni Ronald. Kaya kinausap noon ng New Mexico officers si Sheila habang siya ay nasa paaralan. At base sa salaysay noon ni Sheila, ay nung bata pa daw siya ginagamit ng ama. Palihim daw itong ginagawa sa kanya. At sa murang isipan niya ay nakala lang niya noon na isa lang itong normal na gawain. Ngunit paunti-unti na lang daw niyang na-realize na mali pala ito. At dahil sa takot niya sa ama, kaya hindi agad siya nakapagsumbong. At nagpaubaya na lang siya. Hanggang si Sheila nga ay nabuntis ng kanyang ama. Agad nalaman ni Ronald noon na iniimbestigahan na pala siya. Kaya tumakas na siya kasama ng kanyang pamilya papuntang Arkansas. At dito na nga nanganak si Sheila. Ang panganay niyang anak na si Sylvia Gale ay anak pala ng kanyang sariling ama na si Ronald. Napabalita din noon na bago ang krimen ay nagalit pala si Ronald kay Sheila dahil nag-asawa na ito at bumukod na sa kanila. Masyadong nakakagulat ang mga impormasyong to na siya palang dahilan sa karumal-dumal na krimen ni Ronald. Matapos makalap ang mga ebidensya, ay una naman siyang inilitis sa dalawang huli niyang biktima na sina Kendrick at Chaffin. Napatunayan naman siyang guilty sa kasong to noong May 12, 1988 at sinentensyahan ng death penalty. At sunod naman siyang inilitis noong 1989 sa sinapit ng 14 niyang pamilya. At noong February 10, 1989 ay napatunayan na siyang guilty of 14 counts of capital murder. At sinentensyahan din siya ng death penalty. May 31, 1990 ay pinirmahan na ang execution warrant ng Arkansas Governor na si Bill Clinton. At noong June 25, 1990 ay pumanaw na si Ronald Gene Simmons sa pamamagitan ng execution method na mismong pinili niya, ang lethal injection. At wala ni isa sa mga surviving relatives ang kumuha sa katawan ni Ronald. Nilibing siya sa Pottersfield sa Lincoln County, Arkansas. Sa paglipas ng mga taon ay binansagan si Ronald Simmons na most prolific serial killer sa Arkansas. At dito nagtapos ang trahedya ng Simmons family. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay V. World Cypros, Lollipop PH, Maria Rivera, Hello Lily, Lorenda Reyes from Japan, Kenneth John Mosong, Mark Anthony Kiban, Gel the Explorer from Hong Kong, Kath Advice Torres, Christina May, Yadninda from Osaka, Pink Lips, Kuela Moto from Fukushima, Japan, Virgie Gentles, Japinay from Japan, Destinaki, Ray Vargas, Yu Eugene, I Am Yuna, Jasna Kono Vlog from Nagoya, Lisa the Explorer from Netherlands, Barbie from Takamatsu, Paul Buenafe, Besacha TV, Juralyn Kaagay from Hong Kong, Josak Channel, Rochelle Maya Aspara, Darna Adarna from Kagawa, Japan, Iram Coach, Kaloy Loreta, Mark Virtual Team, Denmark Kasampul, Elma Machiko, Sarina Pangundel, at Helen Gafod from Hong Kong.